Ano yung power of revision? Isa itong simpleng habit na pwedeng magbago ng buhay mo. Alam mo ba na may isang exercise na pwede mong gawin gabi-gabi bago matulog at wala itong gastos? Isa lang siyang mental exercise pero ayon sa maraming tao, kaya nitong baguhin ang takbo ng buhay mo. Ang tawag dito ay revision. Hindi ito tungkol sa pag-edit ng homework or notes. Ang ibig sabihin nito ay i-replay mo ang buong araw mo sa isip pero this time gawin mo itong ayon sa gusto mong mangyari. Paano nga ba ito ginagawa at bakit ito napakalakas? Let's talk about it. Ang power ng revision. Bawat gabi bago ka matulog, balikan mo ang buong araw mo. Pero imbes na tanggapin lang ang lahat ng nangyari, baguhin mo ito sa imagination mo. Halimbawa, nakatanggap ka ng disappointing message. Sa isip mo, i-rewrite mo ang message. Imagine mo na ang nabasa mo ay balitang gusto mong matanggap. O kaya naman, may inaabangan kang email or text pero hindi dumating. Sa imagination mo, isipin mong natanggap mo na ito. Basahin mo ito sa isip mo. Ramdamin mo ang saya na parang totoong nangyari. Example ng totoong kwento, gamit ang power of revision, may isang babae na dumalo sa isang lecture tungkol sa revision. 2 taon na siyang walang communication sa kanyang daughter-in-law. Pinalayas siya noon sa bahay nito. Mas masakit pa kahit ilang regalo ang ipinadala niya sa apo niya sa loob ng 2 taon. Wala man lang ni isang thank you, walang reply, walang acknowledgement. Pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa revision, ginawa niya ito gabi-gabi. Bago siya matulog, ini-imagine niya na may hawak siyang 2 sulat. Isa mula sa apo niya, isa mula sa daughter-in-law niya. Sa imagination niya, parehong puno ng pagmamahal ang laman ng mga sulat. Sinasabi roon kung gaano nila siya namimiss. At nagtataka pa sila kung bakit hindi siya dumadalaw. Hindi niya ito ginawa ng minsan lang. Ginawa niya itong 7 gabing sunod-sunod. Paulit-ulit niyang binasa ang mga imaginary letters hanggang sa maramdaman niyang parang natanggap ko na talaga itong letters na to. At pagkatapos noon, natulog siya. Pagdating ng ika-8 araw, may dumating na totoong sulat mula sa daughter-in-law niya at sa loob nito, may 2 letters. Isa mula sa apo, isa mula sa daughter-in-law. At halos pareho ang laman ng mga ito sa mga letters na ginawa niya sa kanyang imagination 8 araw bago yon. Paano mo ito magagamit? Hindi lang ito tungkol sa relationships, pwede mo rin itong gamitin sa health. Halimbawa, meron kang sakit, sa halip na isiping palagi ang nararamdaman mo, imaginein mo na may kaibigan kang tumingin sa iyo at sinabing, grabe ang healthy mo tignan ngayon. At sasagot ka, salamat, hindi pa ako naging ganito kaganda ang pakiramdam. Kung may injury ka naman sa imagination mo, makita mong normal kang naglalakad, umaakit ka ng hagdan, nag-exercise, ginagawa mo ang lahat ng hindi mo pa kayang gawin ngayon. Paulit-ulit mo itong gawin hanggang sa maging natural ang pakiramdam. Bakit mahalaga ang feeling? Ang sikreto ay hindi lang basta mag-isip. Kailangan maramdaman mo na nangyari na ito. Kapag ginagawa mo sa imagination mo ang bagay na gusto mong maranasan sa totoong buhay at ramdam mo ang emotions nito, unti-unting nagbabago ang perception mo at ayon sa prinsipyong ito, doon nagsisimulang magbago ang realidad mo. Ano yung pinakamahalagang sikreto? Isa lang ang requirement, maging sobrang focused. Hayaan mong ma-absorb ka ng bagong eksena na ginawa mo sa isipan mo. Kapag ginawa mo ito araw-araw, mas lumalawak ang imagination mo, mas nagiging malinaw ang vision mo at mas madali mong nararamdaman ang future na gusto mong maranasan. Meron ako share na isang magandang quote. May sinabi ang makatang si William Blake na sobrang tumatak sa maraming tao. Within you, dala mo ang sarili mong heaven and earth. At lahat ng nakikita mo sa labas, nagsisimula muna sa loob ng imagination mo. Ang mundong ito ay anino lamang ng nasa isip mo. Ngayong gabi, bago ka matulog, subukan mo, balikan mo ang buong araw mo. At kung may nangyaring hindi mo gusto, huwag mong tapusin doon. I-rewrite mo, baguhin mo. At mararamdaman mo ang version ng araw na gusto mong mangyari. Malay mo, ang simpleng habit na ito ang magiging simula ng pagbabago sa